I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Maring kayanin ko, maring mahirapan ako. Ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Ang malinaw na yung dalawang deposit transactions affirmed the existence of two offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. I think this is very conclusive. Ayaw ko nga gamitin yung I think. Kayo na po ang humusga. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. Kung yan po ay may papaliwanag niya, nasa sa kanya po. Ngunit, ang tingin ko po ang AMLAC at saka yung NBI, siya po siguro ang dapat makipag-coordinate sa akin. Sapagkat ako, nakakuha na ako ng initial documents that verified my initial suspicion. Ang NBI po at saka yung AMLAC na kanyang sinabihan na mag-conduct ng kaukulang pagsisiyasat dito. Wala naman po yata kayong nakuha mula sa kanila sapagkat wala naman po silang ipinahayag sa publiko kagaya ng ginagawa natin sa umagang ito. At dahil nga po rito sa mga nakalap ko po na katibayan, dahil medyo mahirap po, inaamin ko at magastos, ay naghain na po talaga ako ng resolution sa House of Representatives kahapon. At kung may kopya pong dala yung aking staff ay maaaring makakuha po kayo mamaya for your own reference. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Maring kayanin ko, maring mahirapan ako, ngunit dahil kailangan naman po nating mabilis na maayos o ma-verify lahat ang mga accounts na binabanggit natin, ay minabuti ko na po na ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Ang pinag-uusapan po natin ay yung susunod na eleksyon. Kailangan po mapanatili yung integridad, yung kalinisan, yung katapatan ng ating eleksyon. Ito lamang po kasi ang paraan para yung mamamayan, magkaroon sila ng karapatang mapili nila yung mga tao na gusto nila na sila ang maglilingkod sa kanila. Paano mangyayari po yun kung mayroong pagdududa, doon pa lamang sa mga mekanismo, doon pa lamang sa sistema na pinrocure ng COMELEC na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung nasaan po yung katibayan na hinihingi ng batas para mapanatili natin ang kasiguruhan ng isang malinis, orderly at tapat na pagkukondak ng eleksyon sa ating bansa sa susunod na taon. Kaya yun po yung pinaka-importante. Kaya kahit na po mahirap, kahit magastos, ay pinili ko pong tahakin yung direksyon na yun. Mailaban ko lamang yung aking naunang pagsususpecha na may problema sa bahaging ito. At ngayon po inapatunayan na natin at mapapatunayan pa po natin sa mga susunod na araw kapag kayong pong mga reports ay nakalap na natin. Magtiyaga lang po tayong maghintay ng konti sapagkat sabi ko nga sa inyo, medyo may kahirapan po ang pagsisiyasat sa mga bahaging ito. Maraming salamat po sa inyong pagdating at kung meron po kayong tanong ay pipilitin po nating sagutin. Thank you, Congressman Marcoleta. We will now open the floor for your questions. We have 2 microphones on the floor. For our media friends, kindly stand to use it. State your name and media organization before your question. Morning, Congressman Dante. Vic Samintakop na 25. Based on your presentation, it seems that you are correct, very conclusive, and you have already filed a House resolution to investigate the matter. So,
kung mapatunayan Congressman Dante doon sa isasagawang House investigation, what will happen to Chairman Garcia at saka yung sistemang gagamitin sa 2025 midterm election, sir? Hindi ko pa alam kung ano mangyayari kay Chairman Garcia, but I think if we are able to verify all this information, which as of now we have verified some of this, I think Chairman Garcia should be made to account. Kung ano pa po yung mangyayari, tingnan na lamang po natin sapagkat na-file pa lamang yung resolution sa House of Representatives. Pero ang gusto ko po sanang mangyari ay maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay election, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Na ipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron. Hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa kay Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Ed, yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito, hindi. Baring bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050. Actually, ang kompleto pong account niyan is 107 63 000 10750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito naman isa na merong account ending in 8562, ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 0000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kong Dante, clarification lang. With all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo, ito bang mga offshore account na ito ay directly connected doon sa Miro? Ulitin mo nga. Ito bang mga offshore bank account na ito na nakapangalan kay Chairman George Garcia, may koneksyon doon sa Miro? Hindi ko pa masasabing may connection sa Miro, ngunit dahil hindi nga pinapaliwanag yung circumstances kung bakit na-procure yung services ng Miro, yung system at saka yung mga makinang gagamitin, ay matagal na nating sinasabi, lihis sa batas sapagkat ang batas ay kinakailangan magpakita muna ng katibayan na nagamit nga itong hybrid na makinang ito
nakakapaloob ba ng dalawang applications, yung DRE, ito yung Direct Recording Electronic Technology, pagsasamahin sa OMR o yung Optical Mark Recognition. So ang dalawang applications na yon gagamitin mo sa isang makina, kaya ginamit na hybrid. Wala pa pong nangyaring ganito elsewhere o dito sa ating bansa. Kapag ka ganun na nangyari, lalabag po tayo sa batas sapagkat ang hinihingi ng batas dapat na gamit na ng merong katibayan at successfully used ang sabi in prior electoral processes. Hanggang ngayon po hinahanap natin ang kasagutan mula sa COMELEC, hindi naman nila binibigyan ng katibayan na nagamit na po sa ibang bansa. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nagamit po yung DRE separate from OMR, ngunit nagkaroon pa rin ng aberya sa Congo, about 45% ng voting stations. Nung ginamit naman ng OMR sa Iran, kagaya po ng mga report na nagsilabas, 70% naman po ng problema associated with voting stations ang naganap doon sa eleksyon na yon. Ngayon, kung pagsasamahin pa itong dalawang ito na hindi naman napapatibayan pa kahit saan, sino makapagsasabi na ang ating eleksyon ay magiging tapat, malinis, maayos, na siyang hinahangad ng bawat isa sa atin? Iyon ang problema eh. Kaya kahit hindi po natin mapatunayan kung saan, bakit ang patutunayan na, ang dapat nilang patunayan, saan nanggaling itong mga accounts na ito, ba't nagkaroon ng maraming accounts at pagkatapos initially dininay niya at ngayon napatunayan natin, nandito. Hindi ba dapat sila ngayon ang dapat na magpaliwanag kung bakit ngayon ay sa kabila ng kanilang pagtanggi ay napatunayan natin na mayroong accounts? Hindi ba kayo nababahala? Ako lang ba nababahala dito?